Magandang araw po sa ating lahat. Tulad ng dati, makatagtambay pong muli ng tanging puhunan mga logic ng buhay. Kaya pagkatapos mong mag-subscribe, hindi ka pa nakakapag-subscribe yan, panoorin mo naman. At alamin kung ano ang mayroon kay Makatang Tambay. Okay, thank you. Biglang-bigla nagbago ang ihip ng hangin sa mga maangas na mga kongresistang namumuno sa pagdinig dyan sa CODCOM sa Kamara. At ito nga kasama nga rito, kabila nga dito ang dalawang congressman na magigiting na ito at mahusay. Congressman Dan Fernandez at si Congressman Bini Abante. Paanong hindi ito maglalaylo o maghihinay-hinay pagkatapos na maipakita nila at mapanood din naman natin yung mga astig na mga ginagawa nila sa kanilang mga resource person dyan na iniimbitahan. Ito nga, nakita natin. At ang dahilan nito, ito nga yung ating pag-uusapan at tatalakayin. Pagkatapos na makita nila at sila rin umamin din sila. Napanood ko kaya yung isang interview kay Congressman Dan Fernandez. Napanood din niya kung ano yung mga yung hearing na ginawa sa Senado na dinaluhan nga nito ni Duterte, ang dating Pangulong Duterte. At doon ay nakita nila na talagang hindi nila ito pwedeng basta-basta iimbitahin na hindi sila planado ika nga. Dating planado na sila pero kung si Duterte ang kanilang iimbitahan doon, hindi nila ito maigagaya ang pagtrato sa mga dati na nila diyang mga iniimbitahan na mga witness o resource person man yan. Nakita nila di ba kung gaano kaangas din si dating Pangulong Duterte habang iniimbestiga doon ni Risa Hontiveros. Pero hindi naman committee ni Hontiveros yun. Bagay sumama lang siya sa Blue Ribbon Committee, sa Blue Ribbon Committee na ang nagpe-preside nga ay si Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel. Hindi obra yung mga ginagawa nila sa kanilang mga karaniwang witness na iniimbita dyan sa Kamara. Nakita nila na kung ano yung Pangulo ito, hindi nagbabago. Ganun pa rin katigas magsalita sa dating Pangulong Duterte. At marahil nga ito yung dahilan na inaakala nila dati na si Duterte, kaya inaanyan kaya nila dati ito. Lalo na si Congressman Abante. Siya ang nangunguna rito na sabi nga niya dapat daw ay dumalo si Pangulong Duterte sa CODCOM na ginagawa nilang mga hearing na dinidinig. Nakita natin pagkatapos na mag-hearing sa Senado, nag-ibang tono ng mga ito. Kumbaga dati mga maangas at talagang mga tigasin. At kita mo naman, sa tingin lang talagang lulusawing ka na. Alam mo, mananakit talaga ng mga inaanyayahan nila rin ng mga witness, di ba? Baka talagang dinudominan nila. Hindi ka pwedeng mag-explain o magpaliwanag ng gusto mong sabihin. Yung kanila ang masusunod at maikli lang ang sasagot mo dapat. Yes or no. Yun ang laging padaloy nila dun sa CODCOM na yun. Kung si Duterte, hindi na pwedeng gawin yun. Bakit hindi nila ito kayang gawin kay Duterte? Si Duterte lang naman ang ugat ng lahat. Si Duterte ang dahilan ng lahat ng ginagawa nilang yan sa Kamara. Ang mga pag-iimbestiga nilang yan. At kaya natin sinasabi na hindi talaga nila ito pwedeng imbitahan ng totohanan na dyan. Lalo na
nagpakita na nga si Duterte sa Senado ng tigas nito at ng dati nitong paninindigan para sa war on drugs na yun din nga yung iniimbestiga sa Quadcom. Kasi alam naman natin. Siyempre alam ni Pangulong Duterte na yung ginagawa nila sa Kamara ay politika lang. At lahat yung mga scripted. Ngayon kung iimbitahan nila si Duterte doon, si Duterte puro totoo yung sasabihin. Maliliay sila. Hindi nila ito pwedeng pigilin na magsasalita o magpapaliwanag ng kung ano yung gusto niya. Di subukan nilang i-contempt ito kung uubra sila. Isa-isa lang pa kaya sa kanilang katotohanan. Totoo, binababad lang naman talaga nila yung mga issue na yan sa Kamara o dyan sa mga pagdinig nila para lang naman i-down o sa paningin ng tao, ng publiko ang mga Duterte, lalo na ang dating Pangulo. Yun lang naman ang layon nila. At mabuti sana kung totohanan na ang gusto nilang mangyari, makuha yung justisya ng mga taong sabi nga nila ay namatay ng war on drugs ni Duterte, yung mga inosente. Pero hindi nga ganoon. Bagkus ay masusupalpal na yung mga ginagawa nila doon, yung mga puro script lang, puro mga plano lang, puro lang mga pagpapaikot sa taong bayan para sabihin na si Duterte talagang masamang tao. Binabaon lang nila sa isipan nila at yung mga ginaganap na pagdinig doon ay puro imbento lang nila. Totoo na may war on drugs. Pero yung buong layunin, kaya nila ginagawa yun ang imbento nila ron para lang durugin at wasakin ang mga Duterte. Obra ba? Ganun ang mangyari. Ginagawa nila na pagpapaikot sa mga iniimbitahan nila rin, ang mga resource person. Katulad pa nga nito, nilangtad pa ni Colonel Grijaldo na siya ay pinipilit na magsinungaling. At tinabi naman nila ng dalawang congressman na ito, kaya lang ang palusot nila, hindi naman daw nila pinipersa. Pinakitaan lang nila nung affidavit na ginawa ni Colonel Garma para sang-ayunan. Yun ang gusto nilang mangyari at ang palusot, wala nang pirsahang ginawa sila. Totoo nga na inimbita nila sa private room at doon nila kinausap. Yun ang mga palusot nila. Hindi obra kay Duterte. Lalo na kung ito ang babanggitin sa kanila pag ito inimbitan nila. Lalo kita naman natin kung gaano magsalita sa mga congressman si Duterte. Talagang dismayado ito. Hanggang ngayon nga, inaalala ko pa yung sinasabi na ang isang kongresista, pag naging congressman, pag ang suot niyan, Seiko, pagkatapos ng termino niyan, Rolex ang relo niyan. At ang isang politiko, pag sumampa sa sasakyan niya ni Toyota, pagbaba niya ng Malacanang, naka-Mercedes-Benz na. O kaya ba nilang kontrahin at tutulan yung mga ganitong katotohanan pag ito ang ibinira sa kanila? Yan ang dahilan. Kaya lumamig sila at hindi na ito iimbitahan ni Abante unang ng buong Quadcom committee na dumalog yan sa hearing na ginagawa nila. Iba kaya yung scripted pag yun ang sinagupa nila kasi ang buong ugat lang naman ang ginagawa nilang yung pag-iimbestiga, mga budol na pag-imbestigasin, si Duterte lang nilang yung gusto nilang iimbestiga. Kaya pinapaligoy-ligoy lang nila, pinapaikot-ikot yung mga iniimbita nilang testigo dyan o mga resource person. Kung ito na mismo yung dadalo doon, siguradong hindi over yung mga scripted nila. Kasi ito na yun ito na yung gusto nilang ibaon Ano itatanong nila rito? Pwede ba nilang i-script ito? Ito talagang nakakaalam ng katotohanan na ginagawa nila ng mga pagtatanong dun sa mga budol na investigasyon nila. Dun sa mga kinukuha nilang mga resource person.